This vlog is for the DDS and let's have some serious conversation, okay? Kasi isa sa mga theories ko is that karamihan sa mga Duterte supporters ay biktima ng tukhang noong panahon ni Digongyo, yung war on drugs niya. Karamihan din sa kanila, o kadalasan, ay sila talaga yung gumagamit ng droga. Okay? Kasi makikita naman sa kanilang asal sa kanilang behavior. And I am not saying this to try to insult you or try to put you down, pero yun yung observation ko. Okay, so sinabi ko na karamihan sa mga biktima, yung pamilya ng biktima ng war on drugs si Dugongyo ay mga DDS. And this is one of my proof. Si Kian de los Santos, alam ko maraming naiinis, nagagalit, nagsasadimonyo mga DDS tuwing nakikita nila si Kian de los Santos o nababanggit ng mga anti-Dutertes si Kian de los Santos. But this is already part of history. Okay? Actually, sinasabi nga ng mga DDS na to insult the family of the de los Santos is, Saint Kian. Ginagawa nilang insulto. Okay? Kasi ganun na kasi yung utak nila. May sa demonyo nga salot, sabi nga natin. So, ito, si Kian de los Santos, yung pamilya niya, pro-Duterte yan. They voted, the family voted for Duterte in 2016. At ito, nabata pa siya nun. Hindi pa siya 17 that time, probably 16. Kasi namatay siya ng 2017 at he was 17 years old that time. So 16 pa siya dito. Okay. And proud na proud siya sa kanyang suot na Rodrigo Rodi Duterte for president. Okay. So yung mother niya was or probably still is an OFW at nakakalungkot lang na 'di ba sila yung nakaranas nito. It could be any other DDS, 'di ba? Kasi nga sabi natin, when killing happens, killing does not discriminate. Hindi pinipili ng mga tukhang cops kung sino yung papatayin nila. But let's get to the main topic. Kasi nga sabi natin, yung theory natin ay karamihan sa mga pamilya ng biktima ng Duterte's war on drugs, yung tukhang, karamihan sa kanila ay mga Duterte supporters. And this is one of them, si Rosmar. And caveat lang, okay, I'm not doing this to try to humiliate or insult Rosmar. I respect her as a businesswoman. Alam ko very hardworking siya. I'm just using this as one example for my case. Okay, si Rosmar na very vocal siya, and I respect yung kanyang political stance at decisions in life, and alam naman natin napaka-sipag niya, may mga tao siyang mga natulungan, and I really respect her for that. Pero, okay, as you can see, sabi niya DDS siya. Ito nga siya. So, alam niyo naman na dati pa akong Duterte. Ayan. So, dati pa siyang Duterte. And I think she's not doing this just for clout, kasi nga alam naman natin na karamihan sa mga nasa ganitong business o influencing, karamihan, okay, ay ginagawa nila kasi nga marami silang nabubudol ng mga Duterte supporters. Because, just to be honest with you, the easiest to fool, yung mga pinaka-gullible, ay ang mga DDS. Magsabi ka lang ng pinakawalang hiya, pinakabalahura, against sa mga kaaway ng mga Duterte families, at yung magiging parang duta, as leaker ka lang talaga, yung pamumuri mo sa mga Duterte family, ay marami kang magiging follower. Ganyan sila kagullible. Again, I'm not saying this to insult yung mga DDS. I'm just saying this as a matter of factly statement. 'Di ba? Okay, so punta nga tayo dito sa clip na to. And sa mga hindi nakakaalam, may isang kapatid si Rosmar. Ang pangalan niya si Russell. Okay? He was 27 in 2018. 27 years old, napakabata, at may buy-bus operation. At dito sa buy-bus operation, gumamit ng asset ang, I think, PIDEA or QCPD, if I'm not mistaken, but we'll get to the story. Okay, so dito, na-buy-bus siya, kasama niya yung kanyang jowa, at nakulong nga sila. Nakulong siya for 8 years, at nakakalungkot lang na pagkalaya ni Russell, dito sa kwento ni Rosmar dito, and condolences kasi namatay siya last year. Okay? Pagkalaya, after just a few days, after siyang lumaya, okay?
na matay si kuya. He's very young. So, if he was 27 back in 2018 nung nabypass siya at nakulong at namatay siya nung 2015, he was probably just 34 years old, di ba? 34 years old, very young. So, okay, and again, caveat, I'm not doing this just to insult Rosmar, yung alaala ng brother niya. I'm just setting this as an example. Na karamihan sa mga Duterte supporters ay mga biktima ng ganitong klaseng, power tripping ng gobyerno at yung mga cops nila nung time na yon. So, okay, pakinggan natin itong kwento ni Rosmar and then we get to the story about his bro na 27 at the time at nabypass. Ngayon ko lang sasagutin yung tanong na to kasi nga hindi pa ako ready dahil nga alam niyo naman yung nangyari sa kapatid ko. So may nag-comment, Lorista family. So una sa lahat, matagal ko naman ang pinost yung about sa kapatid ko sa Blue Up. Dahil Okay, so although dito sinasabi niya na nakita yung bro niya, yun nga yun eh. Yun yung matindi, di ba? So Rosmar is claiming na acquitted yung bro niya, so walang kasalanan, etc., etc. But that's the point. Okay? Acquitted man o may kasalanan, durugista man o walang kasalanan, yun pa rin yun, yung power abuse na nangyayari nung panahon ng Duterte because there was incentive that time na makahuli sila. And swerte ng kapatid niya, hindi siya na tegi, hindi siya na jokhang kasi nga may pera din si Rosmar noon eh, di ba? Sabi nga niya dito, talagang pinaka lowest point na kanyang life kasi they have to shell out money at nagmakaawa talaga siya na i-spare yung life ng kanyang bro. So, hindi natin sinasabi na hindi tayo naniniwala sa sinasabi ni Rosmar dito na acquitted at walang kasalanan yung kapatid niya, but let's get to the story. Okay, before we get to her version of the story. So, ito nga yung case ng kanyang kapatid. Back in 2018, na news yung tungkol sa bypass operation in Quezon City. Okay, nakalagay dito 300,000 worth of party drugs seized from 2 suspects in Quezon City before dawn yesterday. So that was February 6th in 2018. So yung QCPD said 21.5 grams of coke nga worth 215,000, the time 36E capsules and 8 bottles of liquid E with a street value of 55,000 and 24,000 respectively were confiscated from a Park Villa apartheid unit doon sa inoccupy ng kapatid ni Rosmar na si Russell Tan. He was 27 at the time as we said, at yung kanyang girlfriend na si Jazel Cabresos, 26. At ito matindi, okay? That's why, okay, I'm gonna give Rosmar the benefit of the doubt na naniniwala siya na inosente yung kapatid niya. But then, before ng Tokhang, before ni Digong, in 2015, mayroon ng history kasi. Okay? So, 3 years prior to that, so he was probably 24 that time, Russell, ay may drug-related case din siya. Nag-post siya ng bail. Siguro, okay, sabihin natin, okay, let's give Rosmar the benefit of the doubt. It's either, well, inosente talaga kapatid, nagbago na, okay? This one in 2015 was real, nagbago na. Pero mayroon kasing history, may pattern, yung mga police na yung mga dating may mga records at gusto nilang magka-reward kasi may Tokhang reward nga, di ba? Na ino-offer si Digong yun at kinumpirma ni Bongo that time, na assistant niya, na yung itong mga nagkaroon ng record ay binabalikan ng mga corrupt o rogue cops, Tokhang cops, at ginagawa nila ng kwento. So I'm not saying na hindi totoo nga, okay? Pero ito yung balita eh. I'm not saying na hindi totoo yung, di ba? Halimbawa, ganun nga. Hindi totoo itong kwentong to, kumbaga tinamnan sila. So saan sila kumuha nitong mga to? Di ba? 300,000 worth of party drugs. Okay? Regardless eh, kahit inosente o hindi inosente, doon pa rin eh. Sinuportahan mo itong galunggong na to, itong demonyong si Digong yun nun, na nag-incentivize ito. Okay, ngayon, tinatry na yung case niya sa ICC. So, ito, noong 2015, na-arrest siya dahil konektado siya sa isang grupo na kung saan, di ba, may incident sa New Year's Eve. Isang, di ba, New Year's Eve drug bust. Okay? Na kung saan na kumpiska ang 1 million worth, again, party drugs yung kumbaga specialization
ng grupong ito at ng kapatid di umano ni Rosmar. So, ang QCPD director at the time was Guillermo Elizar, very familiar. So, ito naman yung photo ng kapatid niya at yung jowa. So, ito na ngayon, the very day of the incident, Feb 6, okay? Kasi kanina, Feb 7, di ba? 2018, Feb 6, ito na nga, couple, Russell Tan and Jazel Cabresos, sa apartment na yon, and ito nga yung mga na-confiscate. Di ba? Yan. So, are we saying na ito tinamnan? Okay? I'm leaning towards the fact na itong mga items na to ay talagang organically taken from the suspects at time. But again, I'm giving Rosmar the benefit of the doubt, pero dahil tapos na to, okay, I'm just, encouraging you guys to use your imagination. And ito nga yung apartel, ito nga sila na nahuli sa buy bus kasi nga may ginamit na asset, 'di ba? Poser buyer daw. Yan yung magjowa, nakuna ng media. So yan. At of course, pinaka-center ng chika, online chika pa rin, Reddit. Ito na nga, namatay yung kapatid niya nung last year. So yun yung kwento. And now, let's get to the story of Rosmar. Kasi nga, meron siyang sarili niyang version. Kuya nagyoyosi, hindi nagiinom, walang bisyo kahit ano. So yung tatay niya yung sinasabihan niya hindi nag-yosi. So let's get to that. Tandang-tanda ko ng Christmas nung elementary pa ako. As in, uminom lang siya ng red wine, talagang tulog agad. So si Papa, first girlfriend niya si Papa. At bukod doon, hindi po yan nagyoyosi, hindi nagiinom, walang bisyo kahit ano. Ang tanging bisyo lang nun ay mahalin si Mama. At maging mabuting ama sa aming pamilya. Yes, hindi nagiinom. Ultimo yosi, babe, wala yun. So ang context kasi dito is that some netizens were accusing Rosmar's family of benefited from D. Okay? Hindi pong, the hypocrisy, yung pamilya nyo, ganun. So, ako walang alam dyan, okay? I don't know kung totoo. Pero, again, I'm giving Rosmar the benefit of the doubt na wala. I mean, galing sa honest, na paghihirap, na hard work, yung kanilang yaman, di ba? So, alright. So, kasi nga, ina-accuse nga yung buong family, di ba? Siyempre, pagtatanggol mo yan. Pamilya yan, okay? Blood is thicker than water. Malang ba siya kapatid ko at sinasabi na ganito, ganyan yung kapatid. Ayan, para alam nyo lang, certificate of discharge. Nakalaya po yung kapatid ko bago siya So, na-acquit daw yung kapatid. So, meaning, kung na-acquit nga sa kaso, supposing na totoo nga ito, is that nakakalungkot, di ba? Hindi pong, okay, let's get to that theory na tinamnan nga yung kapatid niya dahil sa kanyang history ng 2015. Kasi nga, may mga ganong pattern, di ba? Mga ka-DDS. May daming ganong kwento na, kasi may dati siya kasing history ganun. So ngayon, tinatamnan na sila. Kasi nga, madali lang silang ipin down kung may history na sila na drug-related cases. So let's get to the theory. So, kawawa pa rin. Nandun pa rin yung pattern noon, panahon ni Dugongyo na ang daming tinatamnan. Kasi yun yung, di ba? Sinabi na, tamnan, di ba? Tamnan mo na. Okay, encourage them to fight. Buti hindi ginanon si Russell Tan na kapatid mo. Rosmar. Nakakalungkot nga lang na after siyang makalaya, namatay after just a few days. Wala, acquitted siya. So meaning yung tinagal-tagal niya simula 2018, acquitted siya, guys. So hindi siya nakatulan or hindi siya nasintensyahan. And alam niyo, may kakwento ko sa inyo. So yun yung nakakalungkot, di ba? Halimbawa nga, I'm going with Rosmar's claim na innocent. Kasi mayaman kasi si Rosmar I mean, di ba? May pera na siya ngayon. So may ganun pa rin iniisip natin na pwedeng pera yan. So, okay, giving you the benefit of the doubt now. Yun nga yung nakakalungkot. Di ba? After 8 years, yung tipong ninakaw, yung buhay mo, na pupunta tayo dun sa theory na inosente yung kapatid mo at ginamit yung 2015 case para magka-reward itong mga tokhang cops na korap. Diba? Tapos pagkalaya, yung nakakalungkot. Diba? Na yung reaction dito ng Rosmar, I would say that she's very strong na hindi siya naiiyak. Pero kung kapamilya ko yon na tinamnan yung kapatid ko dahil sa kaso niya in 2015 at nagdusa siya sa kulungan nang wala naman talaga siyang kasalanan at ginamit lang yung history ng 2015 para tamnan ng mga korap na cops, talagang sobrang galit siguro ako. Okay?
na hindi ko ma-imagine kung gaano ako galit. Kasi, di ba, pagkalaya, namatay. Noong 2018, isa sa pinakamalungkot na araw sa buhay namin, yun nga ang time na nahuli yung kapatid ko. So bakit nga ba? Alam nyo, apat kasi sila nun dun sa parang condominium. And by pair sila. Parang magjowa, gano'n. Pakinggan nyo, ito yung version. Okay? Kasi nga, doon sa kwento, dalawa lang yung nadatnan. Di ba? Dalawa lang daw. According to the news article from this Philippine Star. Pero pakinggan natin yung version ni ate. And yung kasamang lalaki nung kuya ko that time is parang siyang nag-hallucinate na may nangyari doon sa kapatid ko and doon sa girlfriend niya. And yun yung dahilan kung bakit nahuli yung kapatid ko, as in tinaniman sila ng sobrang dami and na-televise kayo. Yun nga eh, ito na nga, siya mismo nagsasabi na tinaniman. Alright, kasi may incentive galing sa taas. Okay? Sabihin man natin walang ganong intention si Digongyo. Yung kasi mahirap, nung unang-una pa, 2016 pa lang, nung nilay down yung tukhang na yan, sinasabi ko noon pa, this can be abused by anyone else. Kaya sabi ko, bobo yung putang inang Digong na yan. Diba? Saka lang natin nalaman, via recent investigations, yung tukhang rewards. Pero noon pa, sinasabi ko na itong war on drugs sa Digongyo can be abused. At inabuso nga. Kasi yun eh. Dapat kung magkaroon ka ng presidente, dapat yung matalino, may foresight, alam niya kung anong impact ng ginagawa niyang policy. Hindi lang yung tipong, naawa ko sa mga biktima ng ganito, ganyan. Hindi pwedeng ganun. Emotionalist kasi yung approach si Digongyo. Yun pala, dahil isa siyang drug lord. Yun yung, di ba? At may kaso na siya dyan. Isa siyang drug lord at the goal of the war on drugs of the Digongyo was to eliminate competition, at yung kanilang Davao Mafia na composed of Chinese drug lords, sila yung maghahari dito sa Pilipinas. Kaya nga yung mga magnetic lifters noong 2017-2018, 'di ba, ay trinay ni Digongyo na pagtakpan. He tried to cover up yung cases na yun. Sabi niya, 'di ba, yung kung sino daw yung nag-import, hayaan na lang daw, wag daw sisihin. Talagang he tried actually. August of 2018, he tried to cover up. Sabi niya, hindi totoo yun. Tapos biglang sumabog sa media, wala nang magawa, hindi gumana yung damage control. So, ang PDEA na lang yung nagpaliwanag sa naging behavior ni Digongyo. Yung kapatid mo, alam mo na tinamnan. And I'm going with your claim. Naniniwala ako sa iyo. I'm giving you the benefit of the doubt na tinamnan niya yung kapatid mo. 'Di ba? Kasi dahil sa bobo at siraulong policy ni Digongyo. 'Di ba? Yung ganyang klase kasing policy, yung war on drugs, very emotionalist, hindi man lang pinag-isipan, either sinasadya yan na mayroon talagang sinister motive na yun nga yun, may mafia, Davao Mafia group na gustong maghari-harian, or talagang bobo lang talaga siya. Kasi nakakabahalang, isipin na intentional yun eh, na may drug mafia talaga eh. Pero anyways, yun nga yun. Sa akin ng kuya ko yung nangyari. Alam nyo ba guys, yun yung time na lumuhod kami sa harapan ng lalaki na taga Fairview pa ngayon, na asset pala ng So, tinaniman yung kapatid ko. Yun yung kwento-kwento ng mga biktima. Sa yung mismo nangyari, buti na lang may pera ka, Rosmar. Ng sobrang dami. And pagbukas pa lang ng pinto, na pinuntahan namin yung bahay ng lalaki, nakita namin yung And kanyang... I don't believe na hindi sila naglabas ng pera dito para, may spare yung life. I really don't believe, Rosmar. You must have done something para mabuhay yung kapatid mo. girlfriend or asawa, yung inisip nung And lalaki. I really, if you did that, I really admire you for that. I'm not saying that to insult you. Pero ina-admire ko kung ginawa mo yun. Kasi nga wala eh. Innocent yung kapatid mo. Gagawin mo kung ano yung sa tingin mo ang kaya mong gawin that time. Inosente man o hindi inosente. Inosente man o talagang drug pusher yung kapatid mo. Kung kapatid ko yun, I would still, do everything under my power para i-save yung kapatid. Kasi nga, meron tayong tinatawag na, due process pa rin. Hindi pa rin ako naniniwala. Diba, kung kapatid man ni Rosmar is talagang nagpupush talaga na guilty siya at may ebidensya at hindi siya tinamnan, I'm still gonna go with that path na kailangan ng rule of law dito. Okay? Hindi mo siya pwedeng patayin. Walang karapatan ang pulis na pumatay na ginagawa ni Digongyo na ini-encourage niya yung mga pulis.
may nangyari sa kanila ng kuya ko. So yung babae is punong-puno ng pasa yung mukha, buong katawan, as in punong-puno ng pasa. And yun ang time na nagmakaawa kami dun sa lalaki. Sabi namin dun sa lalaki, nakaluhod pa kami ni mama nun, tanda po pa. Sabi ko, kuya, please, bawiin mo yung sinabi mo sa mga pulis, bawiin mo yung sinabi mo, alam mo hindi totoo yun, alam mo ganyan-ganyan. Umiyak-iyak pa kami nun ni mama. Tapos yung lalaki nun, sabi niya, parang, wala, ayoko yung kapatid mo, pati yung girlfriend ko, tinalo. Ganun yung nangyari nun. So, syempre, wala na mangyayari kasi, wala na, nakulong na yung kapatid ko nun, nahuli na yun. Eh, nakakalungkot lang. Pero, wala naman akong pakialam sa totoo lang. Nakakalungkot lang Ano kasi, walang pakialam? wala na nga yung kapatid ko. Pero, ang dami pa naku-comment, nakaasar. Na yung kapatid mo ganto ganyan, namatay ganto ganyan. Parang ginagawa nila katatawanan na sana hindi mangyari sa pamilya. And yes, I condemn those people. Nung napanood ko to last year pa. Gusto kong gawa ng ganitong klaseng vlog. But then, hinayaan ko lang. Pero ngayon, na lumalabas ulit si Rosmar sa hearing ni Dugongyo, and I think I need to talk. I need to really comment on this matter. Kasi nga, si Rosmar gusto yung bumalik yung ganong, I don't know, kung yung ganong klaseng policy na nagpakulong sa kanyang kapatid at muntik ng, kinamatay ng kanyang kapatid noong 2018. Yung kasi malungkot hindi natututo yung mga Pilipino Natututo lang sila. I mean, hanggang sa'yo mangyari. Dito, sa kapatid niya nangyari, hindi pa rin natuto si Rosmar. Okay, but again, I respect your political stance. Pero yun nga yung mga ganitong klaseng political stance na hindi pinag-iisipan siguro ng ibang mga tao ay nakakapagpalubog sa ating bansa. Sana hindi mangyari sa pamilya niyo yung bagay na yun. So, bakit nga ba hindi ko pinost? Yun nga yun yung sinasabi namin. Sana hindi mangyari sa pamilya yung ganung bagay. Yung nangyari sa kapatid mo, nangyari kina Kian de los Santos, mga DDS. Pero, ang matindi ngayon, okay, at yung mga biktima ngayon, yung mga families ng mga victim na nasa The Hague, I really believe many of them were Duterte supporters. Pero nandito yung mga DDS ngayon na pinapahiya sila, ginagawan sila ng fake news. Yun yung nakakalungkot. Sabihin man natin, sana hindi mangyari, nangyari nga sa mga DDS Pero dahil ang mga DDS nga ngayon na pinakasalot na mga latak na, hindi nila maisip yon. At yun yung nakakalungkot. Have a good day.